Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon, itong si ex-mayor Mabilog, inimbitahan po ng Quad Committee para sa kanilang hearing tungkol sa, siyempre, hearing patungkol kay Pangulong Duterte. Ilang naman ang tumbok ng hearing na yan. So, mostly ang in-invite nila rito kapag pakiramdaman nyo, lagi yung i-observe, kapag yung iniimbitahan nilang source person ay against dito kay Pangulong Duterte, nakikita nyo yung treatment na malumanay sila. Kung ano man yung sabihin ng taong ito, yun yung pinaniniwalaan nila kasi yun yung, kumbaga, yun yung pinaka main script nila na kapag ito ay pabor sa kanilang ginagawang hearing at ito ay magkokonekta kay Pangulong Duterte, bigyan nyo ng ano, parang binibigyan nila ng kortesiya bilang resource person. So, hindi nila binabara, hindi nila sinasabihan na nagsisinungaling. Pero once na yung inimbitahan nila, ang na resource person ay sasagot ng hindi naayon dun sa script nila na magdidiin kay Pangulong Duterte, maririnig nyo na sinasabi nila nagsisinungaling, kumbaga binabara kaagad nila, hindi nila pinagsasalita para magpaliwanag. So parehas na parehas yung nangyari dito kay ex-mayor Mabilog. Pansinin nyo, dito parang nakapag-privilege speech siya na nasabi niya yung mga gusto niya sabihin na wala man lang nagki-question para alamin kung ano yung posibleng nangyaring totoo. Kasi kaya nga nag-iimbestiga kasi kumbaga dapat dun wala ka pang kumbaga wala kang papanigan na nagsasabi ka agad ng totoo kasi nga kailangan mo munang marinig yung both parties. So doon ka pala makakapaggawa ng conclusion kung sino yung posibleng nagsasabi ng totoo. Tandaan nyo, itong hearing nito ng Kongreso na to, yung Quad Committee na to, hindi to korte. Ang korte lang ang pwede magsabi kung guilty or not guilty ka. So itong Quad Committee na to, itong Congress hearing na to, ginagawa to in aid of legislation. Ano yung in aid of legislation? Para makagawa kayo ng batas na naaayon sa pinag-uusapan ninyo. Hindi para mag-imbestiga kayo para kayo magsasabi kung sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung guilty, at kung ano yung, kumbaga kayo yung magdidikta kung ano yung itatakbo ng investigasyon. So parang lumalabas dito, sila na yung nagiging NBI, sila na nagiging police, sila na nagiging korte. So hindi na yung, kumbaga wala nang connection yung hearing nila para maging gumawa ng batas. So parang nangyayari dito, dalawa na yung korte natin, yung Supreme Court at itong House of Representatives. So ito, panoorin po natin itong mga binitawang mga statement nito ni ex-mayor Mabilog at obserbahan natin ano ba yung, kumbaga, may katotohanan ba yung mga sinasabi niya? Kasi may mga butas doon sa mga kwento niya na yun din yung question ng marami. Kasi hindi naman pwedeng lahat na lang sasabihin niya, pwede nating paniwalaan kaagad ng totoo. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-determine nung mga sinasabi niya kung totoo kasi wala naman siyang ipinakitang mga ebidensya. So, base lang sa kwento niya, parang gusto mangyari ng mga mamabatas natin, paniwalaan natin yung mga kwento niya dahil siya raw kumbaga dito parang idinidiin siya or ginigipit siya ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin tong balitan to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot nyo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin to. Pakinggan nyo po yung statement ni ex-mayor Mabilog. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba at mananaig ang katotohanan
at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Naging emosyonal si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog nang humarap sa House Quadruple Committee sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ay matapos siyang bigyan ng pagkakataon ng Quadcom na mailahad ang nangyari sa kanya matapos mapabilang sa listahan ng narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The mayor of Iloilo City, I identified him. This is broadcast. I said, you're next. Anya, ito ang dahilan upang mapilitan siyang mag-self-exile sa Estados Unidos ng 7 taon at ngayong buwan lang nakabalik ng Pilipinas. Napaiyak ito habang ikinukwento ang sinapit niya at ang kanyang pamilya noong 2017. So, ibig sabihin, after niyang pangalanan ni Pangulong Duterte dun sa kanyang narco list, sa listahan niya ng mga posibleng may koneksyon sa illegal na droga, nag-self-exile siya sa US. So, wala naman nagsabi sa kanya na, kumbaga, hindi naman, walang pamimressure sa kanya galing sa gobyerno na kailangan niya umalis. So, sarili niya lang, nag-volunteer siya. So, kung isipin nyo, nag-self-exile siya sa loob ng 7 taon sa Amerika. So, alam naman natin, ang cost of living sa Amerika, hindi basta-basta. So, 7 taon siya nandoon. Isipin nyo, ganun kayaman itong si ex-mayor Mabilog. Hindi natin sinasabing na totoong may connection siya. Pero kung iisipin mo lang din naman na kaya nilang mabuhay ng 7 taon sa Amerika kung wala silang pera. So, siyempre, iba yung nandito, iba yung way of living nila sa Pilipinas. So, hindi naman pwedeng mag-iiba sila ng way of living doon sa US. So, most probably, parehas yung magiging takbo ng buhay nila ron. So, although mag-iiba lang yung ambience, yung iba yung magiging environment nila doon dahil nga, siyempre, ibang lugar yon, ibang bansa yon. So, iba yung magiging environment nila doon. Pero still, ang pinupunto ko lang naman, marami silang pera na kaya nilang mag-sustain na tumira ng 7 taon sa Amerika na siguro may mga negosyo nga sila at sigurado marami silang pera na kaya nilang tustusan yung kanilang pangangailangan na nandun sila sa Amerika. Siyempre, iba kung nandito ka sa Pilipinas. Kahit paano, di ba, mamamonitor mo, sigurado may mga negosyo yan dito. Kahit paano, hands-on ka pa rin, nakikita mo. Unlike kasi pag nandun ka na, siyempre, hindi ka makakapag-focus masyado. Siyempre, kung sabihin natin mag-focus, yung kinikita mo sa negosyo mo, is mapupunta lang doon sa expenses mo sa US. So, yun lang naman yung sa akin, yung punto lang naman na marami silang pera na kaya nilang tumira ng 7 taon sa Amerika kasi iba yung yung nag-self-exile ka na nag-volunteer ka. So, ibig sabihin, talagang lahat gastos mo. Unlike kasi kung gobyerno kasi yung, pagkakaintindi ko lang naman hindi ko alam kung tama ako. Pag gobyerno kasi nag-exile sa'yo, may makukuha kang, parang may makukuha kang tulong galing sa gobyerno para tustusan yung pagpapaalis sa'yo sa lugar na yun. So, yun lang naman pagkakaintindi ko, hindi ko sure kung tama ako. So, nasa inyo yan kung mag-research kayo kung tama ako. So, i-correct nyo kung sakaling mali ako. Okay lang naman dun. Ito opinion ko lang naman. So, i-research ko rin. Baka sakaling may makuha tayong information. So, anyway, balik tayo dito. Yung nag-self-exile siya matapos siyang pangalanan ni Pangulong Duterte. Matapos pangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakabilang sa mga narco-politicians. August 28, 2017 nang makatanggap umano siya ng tawag mula sa isang dating PNP Regional Director at inimbitahan upang makapulong ang nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa Camp Crame. Subalit isang police colonel Anya ang tumawag sa kanya at nagbabalang huwag na siyang tumuloy dahil nanganganib ang kanyang buhay. Kinabukasan, lumipat siya patungong Japan dahil sa trabaho at doon nakausap sa telepono si De La Rosa at isa pang PNP General. Using a public payphone, I made the call and spoke to General Bato.
who expressed his sympathy. He was talking to me in Bisaya. He told me he knew I was innocent, that I wasn't involved in illegal drugs, and he promised to help me. Just after that call, my Philippine cell phone rang. This time, it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. You mentioned about if you Isipin nyo tumawag si General Bato, that time PNP chief siya. Tumawag siya rito kay ex-mayor Mabilog. At inimbitahan niya pumunta sa Kamparame kasi naniniwala siya na malinis itong si ex-mayor Mabilog. Isipin nyo, right after ng usapan nila, may tumawag daw sa kanyang opisyal ng PNP at sinasabihan siya wag siyang bumalik at nanganganib daw yung buhay niya. Doon pa lang medyo sa palagay ko medyo doon nagkakaroon ng sabit. Unang-una, naka-record yung usapan nila at kinonfirm naman ni General Bato na tinawagan nga niya at pinatotohanan niya na ini-invite nga niya si ex-mayor Mabilog dahil nga naniniwala siya na inosente or malinis yung pangalan ni ex-mayor Mabilog. Pero tandaan nyo, yung listahan na hawak ni Pangulong Duterte, hindi naman siya yung nagsulat nun o hindi siya yung gumagawa nun. Nanggaling yun sa intelligence community ng Pilipinas. So halo-halo yan, PNP, AFP, NBI, CIDG, ano pa ba yan, PIDEA. So halo-halo yan. So marami silang nakukuhang mga impormasyon. So siyempre i-verify pa nila yan. So since siguro nagka-collaborate yung mga agencies na nabanggit natin, so lumalabas yung pangalan niya. So posible lang naman. So hindi naman ibig sabihin kasi na pinangalanan ka ni Pangulong Duterte, guilty ka na kagad. Yun kasi yung pagkakamali niya na nung tinawagan, doon muna tayo sa pinangalanan siya ni Pangulong Duterte, bakit siya lumipad kagad? Na hindi man lang muna siya nagpaliwanag sa presidente. Ang dami naman pwedeng maging tulay para makausap niya si Pangulong Duterte. Malinis niya yung pangalan niya. Tandaan niyo, hindi lang naman siya yung pinangalanan na nandun sa narco-list ni Pangulong Duterte. Marami naman yan. So, bakit ang dating dito, guilty ka agad, na ba't kailangan mo lumipad, na natatakot ka na bigla ka nalang tumaob? Remember tumira siya sa US ng 7 taon, nagastos niya lahat, ibig sabihin may pera siya. So, pwede siyang humingi or pwede siyang gumawa ng kanyang security para protektahan yung sarili niya. So, hindi naman siya basta-basta mapapasok sa bahay niya, sa compound niya, sa kung teritoryo niya, ganun. So, doon pa lang medyo may sa palagay ko may sabit. Bigla ka lang aalis na hindi mo mala ipaliwanag, ipagtanggol yung sarili mo or pwedeng linisin yung sarili mo. So, tinawagan nga daw siya. Sabi nga, ito na yung kay De La Rosa, kay PNP Chief Bato De La Rosa noong time na yan. So, may backup na siya. Ito na si De La Rosa, kumbaga, tutulungan na nga siya linisin yung pangalan niya. So, binibigyan na siya malamang ng assurance. Ang tanong, bakit siya naniwala dun sa isang PNP official ng PNP, general din yata yun, na sinasabihin siya wag na siyang bumalik dahil nga may mangyaring hindi maganda sa kanya. Diba? Doon pa lang medyo ang masama lang yata nun, yung nagsabi sa kanyang ganun, mukhang natsugi na yata yung pagkakaintindi ko, pero di ko sure, pero may isang general kasi na yun daw yung nakausap niya na natsugi na. So, hindi na mabe-verify kung totoong tinawagan siya. Lalabas yan, hearsay na lang yun. Kasi, hindi niya na pwedeng patotohanan. Unlike yung kay PNP Chief De La Rosa, na kinonfirm niya, tinawagan niya. Diba? So, hindi naman maganda tingnan na i-invite niya si ex-mayor Mabilog sa Camp Crame at doon tsutsugiin. Diba? Di halatang-halata na talagang kumbaga si De La Rosa na yung sabi natin yung mag-uutos para tsugiin siya. Doon pa lang may may malaki na yung butas
'Di ba? So, hindi natin alam kung ano yung, sabi ko nga sa inyo, hindi natin alam kung totoo. Kumbaga, yung sa kwento ni ex-Mayor Mabilog, huwag kaagad natin paniwalaan. Pakinggan muna natin at tingnan natin yung ibang senaryo. Kumbaga, kung yung kiwento niya is pwedeng maging valid. Doon pa lang kasi may butas na yung dalawang yun eh. Bakit ka umalis? Kung pinangalanan ka pa lang naman, di ka pa naman guilty. Di naman ibig sabihin eh, kumbaga, imposible nung wala kang kakayanan na protektahan yung sarili mo. Eh, may pera ka naman. Pwede ka naman mag-request ng security. Eh, sigurado naman meron kang security officer kasi nga, mayor ka. So, medyo doon lang medyo nagkakaroon ng problema. Tapos, kinukonfirm naman ni Bato de la Rosa na tinawagan ka niya, tini-invite ka sa Camp Crame. So, doon pa lang medyo makikita mo na yung butas. Pero syempre, dito sa mga judge ng Quad Committee na to, eh kumbaga sa kanila rito, si Duterte na totoo na yata ang kwento nito ni ex-Mayor Mabilog. Na si Duterte talaga yung dahilan kung bakit umalis itong si Mabilog dahil pwede siyang ipatsugi. May kakayanan si Duterte na tsugiin itong si ex-Mayor Mabilog. You went to Camp Crame, dalawang pwedeng mangyari. Based on the accounts in your affidavit, you were told na you will pinpoint a certain former senator and a certain presidential. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Sa pagtatanong din ng ibang mga kongresista, naniniwala Dito kinokonek pa nila rito si Drilon at si Mar Rojas na gusto raw ipadiin ni Pangulong Duterte doon sa kanyang narco list. So, dito pinaiingay yung pangalan ng dalawa dahil hindi natin alam kung ano yung rason. So, pwedeng isinama lang ni Mabilog dahil siyempre, panahon ng eleksyon eh. So, kailangan umingay yung pangalan ng dalawa dahil medyo natabunan na. So, yun yung siguro yung isa sa mga taktikang pwedeng isiningit lang. Pwede naman talaga walang connection yun, pero dahil kailangan nilang magkaroon ng publicity na biglaan dahil nga mainit tong Quad Committee kay Pangulong Duterte, ginagamit nila ngayon yung sitwasyon na yan. So, para masama sila dun sa ingay, pwedeng isiningit na lang yung dalawang yun. Kasi kung isipin mo, wala namang doon sa narco list na nilabas ni Pangulong Duterte nung panahon niya, wala naman nabanggit doon sa wala naman binanggit si Pangulong Duterte na involved yung dalawa. Yung kay Rojas nga lang dahil nga doon sa nangyaring nangyaring debate nung presidential election na alam nga daw niya sa makakabili ng droga eh. Meron sa Davao, meron daw sa Makati. Alam daw niya yun, di ba? So, naging meme yun, na naging meme, pero kahit paano, pinaniwalaan. Kasi, laganap talaga yung droga nung panahon ni Pinoy, di ba? Nung mga dilawan pa yung nagpapalakat sa gobyerno natin. Talagang laganap na mabibili mo halos yung droga na parang candy lang. Inilalako talaga ng harap-harapan. So, yun ngayon, kumbaga yun yung nakita ng taong bayan na tinuldukan or sabi natin inayos si Pangulo Duterte o yun yung mga pinangako niya. Kaya si Pangulong Duterte yung ibinoto natin. So, siguro talagang idinidiin lang talaga rito o ginagamit lang yung isiningit lang yung pangalan ni Drilon tsaka ni Mar Rojas para lang umingay dahil nga siyempre mag-i-eleksyon. At alam naman natin, yan yung mga pundasyon ng mga dilawan na pwedeng bumalik ngayon dahil siyempre mahina yung pwersa ng dilawan dahil sa mga nangyari. So, kailangan nilang, kumbaga ito ginagamit nilang ladder, hakbangan ngayon itong Quad Committee na to. si Mabilog na politika ang dahilan kung bakit napabilang siya sa Duterte narco list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list? Tingnan mo itong si Abante.
Sa kanya, si Pangulong Duterte, ini-insist niya parang although patanong yung ano niya, yung banat niya rito. Pero once kasi na binitawan mo yung salita na ang dating kagad sa ibang makikinig, si Pangulong Duterte yung naglagay or gumawa ng narco-list na yun. 'Di ba? Isipin niyo ito mambabatas to, parang hindi niya alam. Yung narco-list na yan galing niya sa intelligence community. So, pwede bang isama ni Pangulong Duterte? Siguro pwede. Pero, kailangan nila magpakita ng ebidensya na, na si Pangulong Duterte ngayon naglagay. So, yung akusasyon, so, hindi lang yung si Mabilog yung nag-aakusa, pati itong si Abante, inaakusahan niya rin si Pangulong Duterte na posible daw ba na si Pangulong Duterte yung naglagay ng pangalan niya dun sa narco-list. So, siyempre, di ba, although walang mali siya sa kanya, pero sa ibang makikinig, may mali siya na yun. Di ba, pwedeng isipin na, posibleng si Pangulong Duterte lang nagsulat ng pangalan niya ron sa, siguro pinag-iinitan siya. So, pwedeng ganun yung maging thinking ng mga kababayan natin na, kumbaga, naloloko ng mga biglaang mga ganyang klaseng bitawang banat. Diba? Siyempre, yung kagad yung kumbaga, hindi na masyadong naiisip yung kung paano i-deliver yung tanong. So, ganun yung nangyayari. That you're talking about. Where the former president has an axe against you, or perhaps that your name was only given to him to be put on the Malacanang initiated list? Your Honor, I cannot say or things in behalf of the former president, but I could only assume that yes, it could have happened, Your Honor, that it could have been politics that has made the former president put my name in that Malacanang initiated list, Your Honor. Sa harap ng Quadcom, humingi ng hustisya si Mabilog saan niya'y walang basihang pagdawit sa kanya sa iligal na droga. Sa ngayon, wala pang planong tumakbong muli si Mabilog. Kaugnay naman sa kung may plano siyang magsampa ng kaso sa dating Pangulo, ang sagot ng dating alkalde, nais na lang niyang mag-move on at napatawad na niya ang lahat ng gumawa ng mali sa kanya. Isipin niyo, no? Kung sa palagay mo, agrabyado ka, tapos nung tinatanong ka kung ikaw ba'y magsasampa ng reklamo para mabigyan ng hustisya yung dinanas mo, biglang sasabihin mo parang wala kang plano. So anong sense na nagbibigay ka diyan ng mga statement mo, ng mga akusasyon mo, tapos wala ka naman palang planong magreklamo para panagutin si Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba, lagi ngang hamon ni Pangulong Duterte. Kung sa palagay niyo na argabyado kayo, magsampa kayo ng kaso rito sa Pilipinas. Sampahan niyo ako ng reklamo at sasagutin ko sa korte. Yun lang naman ang punto ron eh. Pero tinan mo ang sagot, wala daw siyang plano dahil napatawad niya na. So, anong sense? Anong sense nung ginawa nilang hearing na yan? Siyempre, para lang siraan, para lang, alam niyo yun, dahil nanggaling sa kanya yung kwento at ito magpapasama sa imahe ng mga Duterte, hindi siya sinabihang sinungaling. Hindi siya binara, hinayaan lang siyang magsalita at alam niyo yun, kinukolaborate yung kwento niya sa gustong mangyari ng mga judge na ito, mga judge na tawag natin dito sa mga kongresistang nasa Quad Committee, yung mahawak na yung mga judge. Sila kasi yung nagdetermine na kasi niyan kung guilty or not guilty yung kanilang inaakusahan or yung iniimbitahan nila. So, sila rin yung nagsasabi kung nagsasabi na totoo o hindi. So, sa kanila, itong si ex-mayor Mabilog, hindi nagsasabi, totoo yung sinasabi, kaya suportado nila. Pero kapag yung inimbitahan nila at ang sagot hindi pabor sa gusto nilang mangyari, pumapabor kay Pangulong Duterte, malamang sinungaling yun at hindi nagsasabi ng totoo. Yan po yung pansinin natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.